Kasabay ng patuloy po na tensyon sa West Philippine Sea, patuloy ring ginigit ng Armed Forces of the Philippines ang soberenya at karapatan ng bansa sa ating karagatan na sasakupan. Para po sa pinakabagong update at paglilinaw sa sitwasyon, makakasama natin ngayong umaga si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson para sa West Philippine Sea. Magandang umaga po sa inyo, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Yes, good morning, Ani. Magandang umaga sa mga taga-subaybay mo rin. Thank you very much for joining us this morning. First question ko po, Rear Admiral Trinidad. Lately po, nagkaroon ng usapin sa Senado tungkol sa West Philippine Sea. Can you update us? What is the impact of this doon sa behavior and the moral ng ating mga sundalo dyan sa West Philippine Sea? Alam mo, An, una sa lahat, ganito mga political discourse, we distance ourselves sa mga ganitong usapin. Sapagkat una sa lahat, alam naman natin kung ano yung ating mandato, ano yung ating dapat gampanan, at yung mga political discourses minsan ay hindi accurate. Alam ng ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea na yung kung sa totoong usapan lamang, maliwanag naman yung ating mandato. Ano ang hangganan ng ating EEZ? Gaano kalayo mula sa baselines? Alam din natin kasundaluhan na yung pag-asa and 3 other features ay labas sa ating EEZ. But they are still part of our territory sapagkat ang tawag natin doon ay they are treated as a regime of islands. Kasama sila sa West Philippine Sea. Sapagkat nakabanggit naman yan sa ating batas, sa ating pati sa UNCLOS, kung ano ang nasasakop ng ating EEZ mula sa baselines. So walang impact sa atin to. Actually, natatawa nga lang naman kami. Sapagkat alam natin ano yung katotohanan. Minsan pag binabanggit yung mga ganitong usapin, hindi masyadong maliwanag sa taong bayan. Pwede naman natin liwanagin kung ano talaga ang issue at hand. So walang impact nito sa ating kasundaluhan. Maraming salamat for answering that first question po, Rear Admiral Vincent Trinidad. Para magkaroon ng deeper understanding ang ating mga kababayan, please help us educate. Ano nga ba ang matatagpuan natin sa West Philippine Sea? And you made mention also about the Pag-asa Island, Kalayaan Island Group. Ano po ang matatagpuan natin dito? May mga residente po ba na nakatira dito? Again, please help educate the people na nanonood at nakikinig right now. Thank you po. Yes, Ann. Ganito yan. Yung ating mga features sa West Philippine Sea, una sa lahat, ang West Philippine Sea, ito yung ating maritime zones kung tawagin sa western part ng ating bansa. Anong ibig sabihin ng maritime zones? Nasasaad yan sa ating mga batas like the maritime domain, yung binabanggit yan sa ating archipelagic domain, maritime domains, We have the territorial sea which are 12 nautical miles, which is 12 nautical miles mula sa ating baselines. We have the contiguous zone at 24 miles, and we have the EEZ up to 200 nautical miles mula sa baselines. Yung baselines, ito yung mga straight lines from the outermost points of the archipelago. Na pinagdugtong-dugtong mo itong mga outermost points, yun ang ating baseline. Magmula doon, susuka tayo ng 12, 24, 200 nautical miles. Sa ibang areas na may extended continental shelf, umaabot ng 300 o 350 nautical miles yan. When we say exclusive economic zone, tayo ang may privilege, tayo ang may karapatan, tayo ang may right na umani ng yamang dagat. Beyond the 200 nautical miles exclusive economic zone, andun yung 4 na features natin, 5. Kota, Likas, Panata, Parola, Pag-asa. Ito ay lampas sa 200 nautical miles, but they are treated as a regime of islands. Bagamat islands ang tawag natin doon, scientifically, legally, they are only rocks because they could not sustain life on their own. Kasama doon ang Pag-asa. Being rocks, they generate a 12 nautical mile territorial sea na lampas sa ating WPS. Yung pinaka-issue dito sa usapin na sa political discourse is hindi raw ito kasama sa WPS sapagkat lampas sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Ito ay kasama sapagkat nasasaad yan sa ating batas
na ang WPS includes yung maritime domain natin outside the 200 nautical miles that we occupy na sa atin yon. So we will not give that up. Maliwanag yan sa ating mandato, sa ating constitution, and then AFP knows about this. Ito ang ating pinaglalaban, ito ang ating binabantayan. We will not give this up. Handa po tayo na protektahan ito. Natatawa lamang tayo sa ganyang political discourse sapagkat hindi masyadong maliwanag. Pwede pang mas maliwanag na paraan ang i-explain natin sa ating mga taong bayan. Okay. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, thank you very much doon sa pinapaliwanag nyo. Now, it looks like po na yung mga sundalo natin ay kulang pa. We heard before na you have plans, may plano na para lumawak po, madagdagan yung puwersa, ay kailangan mag-recruit ng CAFGO. Can you give us update on this para ma-increase yung maritime patrol natin dyan sa West Philippine Sea? Yes, alam mo itong Pag-asa na ito, Pag-asa is the main island, the main feature that we occupy. Meron itong mga 400 na tao. Dati in 1990s nung ako'y napunta dyan, ay pinapatolyahan natin dati yan, hindi ganun kadami ang tao at ang mga facilities ay hindi pa ganun kaganda. Ngayon may internet na doon, may kuryente, may mga generators, may inland marina na tayo diyan, pwede nang dumaong yung mga barko at tumagal ng magstay na mas matagal kahit na medyo masama yung panahon kasi may inland marina na. So it is a thriving community established by PD 1596, yung tinatawag natin Municipality of Kalayaan. So ito ay isang local government unit natin. Ito ay binabudgetan ng Senado at ng Kongreso. So all government agencies are there. Almost all. Meron tayong Department of Health, meron tayong DILG, meron tayong DSWD, Education, lahat nandun. May Department of Defense din tayo doon, yung AFP nga. Yung pagpapatrol na dyan, mas mapapalawak natin kung meron tayong tinatawag na maritime militia. And we have that already. Kumbaga yung CAFGO sa dagat. Meron tayo yan under Western Command and Northern Luzon Command. Ito ay mga enablers natin, mga nagpapadami, nagpapalakas sa ating pwersa para masakupan natin ang mas malawak na lugar. And ito ay kasama dito yung mga fisher folks, yung pag-monitor natin. We use all sources of information. Kasama doon yung ating mga fisher folks, yung mga maritime ships, merchant ships na may mga Filipinos na dumadaan. Sila ay kusa nagre-report, sir, nandito kami, ito yung barko namin, dumadaan kami dito, ito nakikita namin. So sa ganung paraan, maliban sa kakayanan ng AFP na ma-monitor ang karagatan, may mga enablers tayo. Kasama doon yung sinabi mo kanina, yung maritime militia o maritime CAFGO, kasama dito yung ibang sources na mga kababayan natin. Sapagkat tayo naman, halos lahat ng merchant marine na barko, may Pilipino tayo doon. Sa ganung paraan, lumalawak yung ating coverage sa ating maritime domain. Okay. Thank you for that. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Lately po, meron din tayong balita na mayroon allocation para sa modernization. We want to find out from you kung kasama rin po ba itong nasa West Philippine Sea at kung mayroon, ano yung mga pinaprioritize nyo right now? Diyan po. Yes, alam mo yung ating modernization, we look at the entire capability of the Philippine Navy, the Air Force, the Army, Joint Headquarters, ika nga yung buong AFP. So sa ganung approach, pag pinalakas mo ang Navy, napapalakas mo yung buong AFP. Pag pinalakas mo yung Air Force o yung Army on Joint Headquarters, napapalakas mo yung buong AFP. And sa kabuuang puwersa natin, mas makaproject tayo ng forces sa West Philippine Sea. Kaya ng pag dumating mga barko natin na bago, mas malawak ang coverage nila sapagkat bago ang kanyang mga sensors, mas matagal siya pwede pumalaot, mas malakas ang communication systems. Yung dating ginagawa ng isang barko, ng 2-3 barko, minsan 4 o 5, pwedeng gawin na isang barko lamang sapagkat mas moderno ito. Ganun din sa Air Force, yung kanilang pang-monitor ng mga maritime air surveillance flights na aircraft, mas malakas na ang mga dumarating ngayon. Yung ating Joint Headquarters Capability, Communications, Command and Control, sa Pag-asa, nabanggit ko kanina, mayroon na tayong internet doon,
yung ating communications, rekta na makakatawag mula sa BRP Sierra Madre at sa 8 other features na inoccupy natin. So it bodes well for the armed forces at sa ating mga taong bayan na yung ating AFP ay may mas malakas na pwersa na ngayon, mas magandang kakayanan para makover natin ang West Philippine Sea. And this is a product of the modernization program over the years na nakocover natin ang mas malawak na lugar. We know through maritime domain awareness ano ang meron sa mga dating lugar na tawag natin ay ungoverned spaces. Ngayon, mas alam na natin kung ano ang mga meron andoon. Okay. At this point po, Rear Admiral Roy Vincent, ano yung gusto niyo pong reminders? Ano yung gusto niyong ipanawagan sa ating mga kababayan sa usapin po ng West Philippines? Yes, alam mo sa ating mga kababayan, una sa lahat, magandang umaga sa atin, nasaan man kayo sa ating buong kapuluan. Yung West Philippine Sea, hindi ito laban ng ngayong henerasyon lamang. Ito ay noong pa natin pinaglalaban, even today's generation, and this will impact the future. So ito ay laban ng bawat Pilipino. Hindi ito pinag-uusapan na militar lamang ang magbabantay nito. Sapagkat ang yaman dagat ay malaking na i-contribute sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan. Lalo yung mga coastal barangay sa Zambales mula norte hanggang sa Palawan, hanggang sa western part ng Mindanao. Ito ay humaharap sa West Philippine Sea. So maliwanag sa atin kung ano ang nasasakupan nito, yung ating tinatawag na exclusive economic zone, yung ating mga features na labas sa 200 nautical mile exclusive economic zone limit. Maliwanag yon. Meron tayong barangay doon, Barangay Municipality of Kalayaan. Ito ay nababudgetan, may mga 400 katao dito, may mga bata dyan, may eskwelahan dyan. Meron tayong karapatan kung bakit tayo nandoon at may karapatan tayo na protektahan. Hindi natin iiwanan yan. We will not waver. Ika nga sabi ng ating Commander-in-Chief, hindi natin lulubayan ang pagbantay natin dyan. We will do it diplomatically, we will do it militarily, we will do it informationally, utilizing all instruments of national power. Sapagkat maliwanag naman ang international na batas and even domestic law na nagsasaad na ang mga lugar na to ay atin, babantayan natin, ito ay our seas, our rights, our future. Ating karagatan, ating karapatan, ating ipaglaban. Okay po. Sa panguna po ni Kuya Daniel Nason, kami po ay nananalangin sa Diyos na maprotektahan ang ating mga sundalo. Kasama na po kayo dyan na nagsisikap na pangalagaan, bantayan at depensahan ang ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Again, maraming salamat po Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Walang anuman and more power sa programa ninyo. God bless po.